Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, tuloy natin yung Suwar min Hayatis Sahaba. Yung ilang mga piling tagpo sa buhay ng mga sahaba. Kasi maikli lang to ng mga pagtalakay sa talambuhay ng mga sahaba. Maikli lang pero nila naman. Marami tayong aral na mapupulot inshallah. So ngayon, unahin lang natin to si Abu Hurairah kasi inunahan naman natin na yung tungkol kay At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi. So ngayon si Abu Hurairah inshallah. Sinasabi ng mga scholar, wahafida Abu Hurairah li ummatil Islam ma yazidu ala alfi wa sittumi'a hadithin min ahadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Si Abu Hurairah ay nakapag-memorize daw ng 1,600 na hadith. Pero itong 1,600 na ito actually iba-iba naman kasi estimate nila. Malamang yung tinutukoy nila dito yung mga hadith na sahih. 1,600. Pero yung iba syempre may nagsasabi 2,000 mahigit, yung iba may nagsasabi 5,000 mahigit. Pero regardless, siya talaga ang may pinakamaraming naiulat na hadith mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ngayon merong kumbaga taliwasan. May mga nagsasabi nagmuslim siya pagkatapos ng Khaybar. May mga nagsasabi katulad dito, nagmuslim siya sa Makkah pa lang. Sinama siya ni At-Tufail at nagsyahada siya. Pero regardless, ganun pa rin. Hindi maapektuhan yung dami ng hadith na naiulat niya. At saka, kumbaga, mare-reconcile natin ito sa pamagitan ng, kumbaga, katulad sinasabi ng mga scholar, nagmuslim siya doon sa Makkah, pero nanatili siya sa Madina pagkatapos ng Khaybar. Pagkatapos ng Khaybar. 6 na taon pagkatapos ng hijrah sa Madina. So dito, laray ba fi annaka ta'rifu hadan najmal muta'alliq min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walang duda na nakikilala mo ang bituin na ito na nakasabit sa langit, nakabilang sa mga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala namang Muslim siguro ang hindi nakakakilala kay Abu Hurairah. Araw-araw halos naririnig natin si Abu Hurairah. Kung nakikinig ka lagi ng lecture, khutbah o ano pa man, most probably sa isang lecture mababanggit ang pangalan ni Abu Hurairah. Mabanggit ang pangalan ni Abu Hurairah. Wahal fi ummatil Islami ahadun la ya'rifu Abu Hurairah? Meron kaya na kahit isa sa umma ng mga Muslim na hindi nakakakilala kay Abu Hurairah? Meron siguro yung kupal. Yung hindi naman nag-aaral o hindi naman dumadalo sa lecture. Hindi niya siguro kilala si Abu Hurairah. Pero yung mga artista kilala niya. Pati yung mga detalye ng mga buhay-buhay nila, alam niya. Lakad kana nasu yaduunahu fil jahiliyah Abdus Shams. Ang mga tao, ang tawag sa kanya nung panahon ng jahiliyah, bago pa siya mag-Muslim, ay Abdus Shams. Kumbaga, yun talaga yung pangalan niya pagkasilang niya, Abdus Shams. Anong Abdus Shams? Alipin ng araw. So, ganun yung mga pangalan nila dati. Abdul Uzza, Abdul Manat, Abdul Muttalib, eto Abdus Shams. O alipin ng kung sino-sino, alipin ng kung ano-ano, hanggang sa pinagbawal ni Allah, nagagamit ang tao ng mga pangit na mga pangalan. Na yun nga, na nagiging alipin sila ng iba pa. Meron nga mga Kristiyano may mga pangalan sila Abdul Masih. Abdul Masih, alipin ng alipin ng Mesaya. Alipin ng Mesaya. Si Isa alihis salam din yun. Pero yun nga, masamang pangalan yun. Sa mga Shia, meron sa kanila may mga pangalan Abdul Hussein at kung ano-ano pa. Si Abu Hurairah, pinanganak siya noong taong, estimate lang naman ito kasi wala namang hindi talaga nagtatala ng birthday yung mga Arabo 603
Pinanganak siya noong 603. So, ibig sabihin, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mas matanda sa kanya ng 33 years ang tanda ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at namatay siya noong 679. Ibig sabihin 676 ibig sabihin 76 years old siya nang siya ay namatay. Doon din siya sa sa Madina na namatay, at doon na rin siya nilibing sa Baki, na kung saan nakalibing ang marami sa mga sahaba radiyallahu anhum. Singa, falamma akramahullahu bil islami wa syarrafahu bilikain nabi alaihi salatu wassalam, qala lahu masmuk, nang pinarangalan daw siya ni Allah sa pamagitan ng Islam at sa pamagitan ng pagkakatagpo niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga nagkakilala sila, nagkita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinanong siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masmuk. Ano 'yun? Masmuk? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Masmuka, kumbaga maismuka, pero since yung alif ng ismuka ay hamzatul wasal, nawawala na 'yon. So masmuka. Sabi niya Abdus Shams. Pangalan daw niya ay Abdus Shams, alipin ng araw. Faqala alaihi salatu wassalam, pero sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bal Abdurrahman. Sabi niya, hindi mo pangalan ang Abdus Shams. Hindi Abdus Shams ang pangalan mo. Bagkus ang pangalan mo ay ano raw? Abdurrahman. So yun yung pinangalan sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually ito yung dahilan kung bakit kapag nagmumuslim yung tao, pinapalitan yung kanyang pangalan. O hindi naman pinapalitan. Gumagamit siya ng parang nickname na dito makikilala siya bilang Muslim. Dahil merong mga pangalan na pangit talaga yung kahulugan. Halimbawa nga yung di ba, magiging alipin ka ng iba liban pa kay Allah. O kaya pangit talaga, yung nakakatawa yung kahulugan. Hindi naman siya may kinalaman sa shirk. Nakakatawa, o kaya yung pangalan, kupar na kupar eh. Diba? James Smith, James Ryan. Diba? Sino ka? Anong kailangan mo? Ako po si James Smith. Muslim ka ba? Diba? Iisipin mo kagad. O ikaw pakilala mo, Yasin o Rashid. So, yung mga scholar, kahit walang masamang kahulugan yung pangalan mo, kumbaga, para makilala kang Muslim, inshallah, mainam din na gumamit ka ng pangalan na nakikilala na pangalan ng Muslim, inshallah. Yung pagpapalit ng pangalan, depende magiging hatol sa kanya. Kung pangalan mo Christian Paul, di ba? Magiging wajib. Di ba? Kupar na kupar eh. John Paul. Ikaw din eh. Santo Papa yun eh. Di ba? Maaring magiging wajib. Pero kung James Smith, James Ryan, mainam nga parang pangalan ng di ba? Yung hindi nga makikilala pangalan ng Muslim. Player po yun, sabi ni Papa. James Smith. Hindi ko alam, hindi naman ako nakatutok sa basketball. Pero regardless, yung maaaring magiging iba-iba yung hatol sa kanya. Yung jury, wala namang kahulugan na di ba, masama. Pero kung gagamit ka ng pangalan na nakilala ng Muslim, mas okay, inshallah. Kasi hindi naman lahat ng sahaba nagpalit ng pangalan, di ba? Si Omar pa rin. Si Hamza pa rin. Ilan lang. At isa ito si Abdus Shams, si Abu Huraira, na ilan lang sa mga nagpalit ng pangalan. Pero karamihan sa kanila hindi naman nagpalit ng pangalan. Yun pa rin yung pangalan nila. Yun pa rin yung pangalan nila. At sabi ni Abu Huraira, Naam Abdurrahman. Opo, Abdurrahman. So, tiyatanggap niyo yung pangalan na Abdurrahman. Kasi pwede rin naman yun yung ibang tao yung mamimili para sa'yo. Nagsyahada ka, di ba? O tapos sasabihin nung nagpasyahada sa'yo, mula ngayon, pangalan mo si ganito. Kaya minsan, yung iba, ginagawa nilang pangalan yung kasing tunog ng dating pangalan, pwede naman, wala namang problema. Inshallah. Wala namang problema.
Ngayon, paano yan kung di ka masaya doon sa pangalan na binigay sa'yo? Pwede mangyari yun eh. Pwede mangyari yun. Eh, since nickname lang naman yun, di pwede ka magpalit ng ano. Pwede palitan. Inshallah. Halimbawa, Yasin. Ayaw mo yung Yasin. Si palitan natin. Alif Lam Mim. Alif bata. Sandushin. Yeah, hindi ka masaya eh. Masaya sa Yasin. Wow. O sige, hindi ka masaya pa rin sa ano, Alif Lam Mim. Kaf, Haya, Ain, Sad. Pahaba na pahaba yung ano mo. Mamaya Alif Bata, yung pangalan mo na. Sabi ni Abu Hurairah, bi abi anta wa ummi. Anita expression to ng mga Arabo. Bi abi anta wa ummi. Ibig sabihin, isasakripisyo ko para sa iyo ang aking ama at ina. Eh di man to literal. Hindi ito literal. Kumbaga, pinapakita lang nila yung pagpapahalaga nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi abi anta wa ummi, ya Rasulullah. Okay po, tanggap ko. Isakripisyo nawa para sa iyo ang aking ama at ina. Yung isasakripisyo, ibig sabihin, yung gigilitan ng leeg. Tinutukoy nila dito na bi abi anta wa ummi, ya Rasulullah. At actually, merong nag-iisang sahaba na naiulat na sinabihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng ganito sa Uhud. Si Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu. Actually, tito niya na eh, si Sa'ad bin Abi Waqqas. Kasi yung nanay niya, tsaka si Sa'ad, magpinsan. Amma takniyatuhu bi Abi Hurairah, fasababuha annahu kanat lahu fi tufulatihi hirratun, sagiratun, yal'abu biha. Yung kunya niya na Abu Hurairah, actually, matagal yan ng ano yun, palayaw. Abu Hurairah, tatay ng kuting. Tatay ng kuting. Kumbaga, bata pa siya, yun na yung tawag sa kanya, nung kanyang mga kababata. Faja'ala lidatuhu, yunadunahu Abu Hurairah. Yung mga kanyang mga kababata, mga kasing edad niya, yun din yung tawag sa kanya, Abu Hurairah. So, hindi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagpangalan sa kanya na Abu Hurairah. Kasi ginagawa nung iba, diba yung mga ano, obsessed sa pusa, yung mga pusawiya. Sabi nila, wajib daw mag-alaga ng pusa. Kasi Abu Hurairah raw, ano eh, may alagang pusa. Tapos, kaya nga siya pinangalanan na Abu Hurairah. Pero hindi. Bata pa si Abu Hurairah, nag-aalaga na siya noon ng pusa. At maaaring sa Madina, wala siyang pusa. Bakit natin masabing maaring sa Madina wala na siyang pusa? Kasi abala na siya eh. Abala na siya sa pagkokolekta ng hadith. Actually, napakalaki ng kanyang pagkaabala sa pangungulekta ng hadith. Ultimo sarili niya napapabayaan niya. Kumakain siya isang beses araw-araw. Wala siyang trabaho. Wala siyang sweldo. So, tas mag-aalaga pa siya ng pusa. Poproblemahin pa niya yung ihi ng pusa niya. Tapos poproblemahin pa niya yung yung cat food. Hindi na siya, sarili nga niya hindi niya mapakain eh. Tapos alaga pa siya ng pusa. Hindi na. So, kumbaga, nung panahon pa yun ng kabataan niya, ang tawag talaga sa kanya ay Abu Hurairah. Wa sya'a dhalika wada'a hatta galaba ala ismihi. At naging sikat na nga ito. Nakilala na itong pangalan nito at kumbaga, mas nakilala yung Abu Hurairah kaysa sa tunay niyang pangalan. Na Abdurrahman bin Sakhar o Abdus Shams bin Sakhar, kasi Sakhar yung pangalan ng tatay niya. Mas nakilala siya bilang Abu Hurairah. Para si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, so yun yung naging niya, yung naging kanyang pangalan na Abu Bakar. Pero yung pangalan niya talaga, ano ba yung pangalan niya Abu Bakar? Nakalimutan ko. Parang nawala sa isip ko tuloy. Yan natin. Hindi si Abu Bakar iba yung pangalan niya. Abdullah nga, Abdullah bin Abi Quhafa. Si Uthman, di ba Abdullah din yung totoo niyang pangalan? Si Uthman. Hindi, Uthman talaga. Uthman talaga yun? Ang tatay ni Abu Bakar ang Uthman. Abdullah din. Diba? Check na natin ulit. Abdullah din si Abu Hurairah. Ay, si Abu Hurairah, si Abu Bakar, Abdullah. O, yung tatay ni, kaya nalito ko eh, kung Uthman ba yung pangalan din niya, yung tatay pala niya yung Uthman. Abdullah bin Uthman, si Abu Bakar.
Pero mas nakilala siyang Abu Bakar. Pero si Abu Huraira, ang pangalan niya talaga Abdurrahman bin Sakhar. Nagpapagatas po kasi si Kwan, iba Abu Bakar ng Kwan. Ang baka. Baka ba? Tupa. Pero yung Bakar kasi batang camel. Batang camel. Kumbaga ano kasi siya, yung bata pa siya maliksi. Falamma ittasalat asbabuhu bi asbabi Rasulillahi sallallahu wa sallamuhu alayhi ja'ala yunadihi kathiran bi abihir. So nung kasama na siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba ang palayaw niya Abu Huraira? Dati pa. Pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tawag sa kanya Abu Hir. Hir. Inasan lahu wa tahabbuban, bilang kumbaga paglalambing at pagmamahal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At mula noon nga, kumbaga, tinatawag na siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang Abu Hir. At yung mga sahaba na lalaman natin na ganoon na rin tawag sa kanya, Abahir, kumbaga. Kasi magkaibang Huraira sa Hir. Fasara yu'athiru Abahir ala Abi Huraira. So mas pinili na niya yung pangalan na Abahir bilang Abu Huraira. Pero sa atin, mas kilala pa rin yung Abu Huraira. Fayakulu na dani biha habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinasabi niya, kaya mas gusto niya yung Abahir o Abu Hir. Ito raw yung pangalan na ginagamit na pinantatawag sa kanya ng kanyang pinakamamahal, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yung pinagkaibangan ng Hir sa Huraira, wal hirru dhakarun wal Hurairatu untha. Ang Hir lalaki, lalaking kuting. At ang Huraira, babaeng kuting. Wadhakaru khairum minal untha. At ang lalaki ay mas mainam kaysa sa babae na kuting. Aslama Abu Huraira ala yadit Tufail bin Amr ad-Dawsi. So dito nga nagmuslim si Abu Huraira sa pamagitan ng da'wa ni At-Tufail bin Amr ad-Dawsi. So doon pa lang sa Daws maaring nagsyahada na si Abu Huraira at sinama siya ni At-Tufail doon sa Makkah at kalaunan nga pumunta na rin siya ng Madina. Wadalla fi ardi qaumihi, at nanatili siya doon kumbaga sa lupa ng kanyang mga kababayan, yung Daws. Ila ma ba'dal hijrati bisittati sinin haytu wafada ma'a jumu'in min qaumihi ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil Madina. So kasama na siya nung grupo ng mga taga-Daws na lumipat ng Madina nung ika-6 na taon pagkatapos ito ng Hudaybiyah. So ito na yung permanente ng pananatili ni Abu Huraira sa serbisyo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nauna na rin siyang talagang nag-Muslim. Wakadin kata'a al-fata ad-Dawsi likidmati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa sahbatihi. So tinigil talaga ni Abu Huraira lahat ng kanyang mga gawain para sa paglilingkod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at para makasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ilang taon siya nito nung napunta siya ng Madina. So, may mat na naman. Kailan yung hijrah? 623. Pumunta siya 6 na taon pagkatapos ng hijrah. 629. Kailan siya pinanganak? 603. So ilang taon siya nito? 26 siya nung nagpunta siya ng Madina at sumama na siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So di ba 26 years old ka. Yung ibang 26 years old hanap nila babae. Pero ito si Abu Huraira, andun na siya, nanatili siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga ganitong edad naghahanap na to ng matanda na nga ito kumbaga para mag-asawa Kasi sa atin sa Pilipinas usually nag-aasawa tayo. Mga 22 ganun, early 20s. Ako nag-asawa ako 22. Ilang taon na kayo? 18. So 4 na taon na lang. Dapat mag-asawa na kayo. Inshallah. Wa nabiyyu mualliman wa imaman. Teka. Fattakadal masjida makaman. So sa panahon na ito,
Kinuha na niya yung masjid bilang lugar na kanyang pinagtatayuan. Ginawa na niyang tahanan. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wan nabiyyu mualliman wa imaman. At kinuha niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang tagapagturo at imam. Id lam yakun lahu fi hayatin nabiyyi zawjun wala walad. Sa natitirang buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi raw siya nag-asawa at hindi rin siya syempre nagkaanak. Nanatili lang siya. So, kung pagkatapos ng Hudaybiyah, ilang taon niyang nakasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 4 na taon pa. 4 na taon. So, nung namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 30 years old si Abu Hurairah. Saka lang siya nag-asawa at nagkaanak. Wa inama kanat lahu ummun ajuzun asarat ala shirk. So wala raw siyang asawa o anak, pero meron siyang nanay na matanda na kumbaga nasanay na sa pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi di ba sa Dos marami sila ibang sinasamba, si Dushara, si Dulkafain at iba pa. Fakana la yafta yaduuha ilal Islam ishfaqan alayha wa birran biha. Pero sa kabila nito, nga nananatili si Abu Hurairah na nagdadaawa sa kanya. Bilang pagmamahal sa kanya at pagmamalasakit sa kanya. Fatunfiru minhu wa tasudduhu. Pero yun nga, tinatakwil ng nanay niya yung da'wa at nilalayuan siya ng kanyang nanay. At itinatanggi yung kanyang mga pangaral. Fayatrukuha wal husnu alayha yufri fuadahu faryan. Hanggang sa iniwan na nga niya yung kanyang nanay, yung pumunta na siya ng Madina na kumbaga malungkot at nadurog ang kanyang puso kasi hindi natatanggap ng kanyang nanay ang kanyang dawa. Wa fi data yawmin da'aha ilal imani billahi wa rasuli. Pero yun nga, bago siya umalis, nagdawa nga siya sa nanay niya tungo sa pananampalataya kay Allah at sa kanyang sugo. Faqalat fin Nabi alayhi salatu wassalam qawlan ahzanahu wa amadahu. Pero ang ginanti ng nanay niya ay mga pananalita laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ikinalungkot niya at kumbaga ikinasama talaga ng loob niya. Sumama ang loob niya sa nanay niya kaya nagpunta na lang siya ng Madina. Famada ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabki. So maaring kung sa timeline, maaring nauna nang nakarating si Abu Hurairah ng Madina tapos pabalik-balik lang siya ng lugar nila para magdaos sa nanay niya. Pero isa sa mga pag-alis niya ng Dos, nagalit siya sa nanay niya o nalungkot sa ginawa ng nanay niya at pumunta siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay umiiyak. Faqala lahu Nabi alayhi salatu wassalam, sabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayubki kaya Abu Hurairah. Anong nagpapaiyak sa iyo, Abu Hurairah? Bakit ka umiiyak? Faqala, inni kuntu la ukthiru an da'wati ummi ila al-Islam. Fata'ta alay. So, maraming beses na raw siya nagdaawa sa kanyang nanay patungo sa Islam, pero tumatanggi raw yung nanay niya. Waqad da'awtuha al-yawma faasma'atni fika maukrihu. Nagdawa ako sa kanya ngayong araw, pero nakarinig ako mula sa kanya ng mga bagay tungkol sa iyo na kinamumuhian ko. Kumaga, maring minura ng nanay ni Propeta ng nanay ni Abu Hurairah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at iba pa. Pero naalala ko nga pala rito. Kasi hindi ko maalala eksakto kung sumama rin ba yung nanay niya kasi dito sa kwento nga kaya naalala ko bigla lang sabi, da'awtu hal yawma. Nagdawa ako sa kanya ngayong araw. Tapos pumunta siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nandun na siya agad kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So maring nandun nga rin yung nanay niya sa Madina. Nandun. Sumama lang doon. Pero hindi man nag-Muslim. Sumama lang doon.
Kaya nakapunta siya agad kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadu'ullaha jalla wa ala an yumila kalba ummi Abi Hurairah lil Islam. Ang hiling niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magdua kay Allah na kumbaga pakilingin ang puso ng nanay ni Abu Hurairah patungo sa Islam. Fada'alahan nabiyyu sallallahu alaihi. At nagdua nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa kanyang nanay. Qala Abu Hurairah, famadaitu ila al-bait, at umuwi na siya ng bahay. Kasi nga maaring nasa Madina na nga rin yung nanay niya sa panahon na ito. Umuwi siya ng bahay. Faidal babu kadrud. At ang pinto raw ay nakasara. Kumbaga nakasara daw yung pinto. Wasami'tu kadkadat al-ma'i falamma hamamtu bid-dukhuli qalat ummi makanak ya Abu Hurairah. So nung nandun na raw siya malapit sa pinto, papasok siya nakasara, diba? Nakarinig daw siya ng patak ng tubig, parang may naliligo. At nang gusto na niyang pumasok, sabi ng nanay niya, makanak ya Abu Hurairah. Diyan ka muna, Abu Hurairah, huwag ka munang pumasok. Thumma labisat thawbaha, at nagsuot na ng damit yung kanyang nanay. Waqalat udkhul, pumasok ka na. Fadakhaltu faqalat, at nang pumasok daw siya, sinabi ng nanay niya, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inshallah, so nag-Muslim yung nanay niya. So ganun lang sila mag-Muslim, wala seremonya. Kumaga, tumalabagad yung da'wah, yung dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero syempre hindi pa laging ganito. Hindi lahat ng pinagdua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagmu-Muslim. 'Di ba si Abu Talib, 'di ba? Of course, pinagdua yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pero hindi naman nag-Muslim. Pero yung nanay ni Abu Hurairah, mashallah, ay nag-Muslim. Alhamdulillah. Ito yung mga unang bahagi ng ating pagtalakay sa talambuhay ni Abu Hurairah. Alhamdulillah, tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.